sobrang vulnerable ko dito sa video na to. Pagpasensyahan nyo na. Itong video na to kasi is my diary talaga for myself. So, kung ayaw nyo ko nakikitang umiiyak, bye. Charing nga. Sungit. Okay. Ngayong araw is August 13, 2023 or 2023. Yan. And it's officially my 5th day of being 23 years old. And as you can see, bago na rin yung background natin because it's officially my first day here in my new condo or apartment since I only rented this out. Nandito yung notebook kung saan ako nagsulat when I was 18 years old after I celebrated my debut. And then, nagsulat ako for myself, for my 23-year-old self. I saw this first kay Mika Salamanca. Since mahilig ako mag-journal, parang, oo nga no, ang ganda na parang sulatan mo yung sarili mo. So, malaman mo kung ano yung thoughts mo back then and kung ano yung message mo sa sarili mo for this month, for this year. Wala pa man din, no? Hindi ko alam kung ano i-expect ko, pero wala na kasi ako maalala dun sa sinulat ko. Pero feeling ko may mga messages ako for myself na parang hindi ko alam kung ano mafe-feel ko. Pero, ayun, babasahin ko ngayon yung message na yon and hindi ko alam kung ano magiging reaction ko, pero eto. As you can see too, wala akong makeup dahil I want to be as bare looking as I am since I will be talking to my 18-year-old self. Also, I don't want to mask myself kung sino ako dahil nakakapagod mag-mask ng self and it's already 2023 para itago ko pa kung sino yung, alam mo yun, kung para maki-blend in sa iba na hindi ko naman talaga personality. Anyway, this is the notebook na kung saan ko sinulat yung message ko sa sarili ko. Hi Casey of 2023, this is Casey of 2018. So ayun, sinulat ko to today, November 17, 2018, 12:57 PM. Nandito sa unit natin sa Blanc, doon sa condo namin, kasi doon pa rin kami nakatira eh. Hindi ko na sabihin. Actually, matagal ko na gusto isulat to para balang araw. Pag nabasa mo to, maalala mo yung araw na sinusulat ko to. Nga pala, nagsisave lang ako ngayon ng first birthday video ni Adam. Si Adam yung pamangkin ko at hindi ko na maalala na sinusulat ko to, no? Pero alam ko lang na sumulat ako for myself. At, ayun. Si Adam ngayon ay 6 years ilang taon ba? 5 years old. Magsi-6 na siya. Gusto ko sanang kumustahin ka. Ano na bang kalagayan mo ngayon? Yung buhay mo, yung pangarap mo, natupad mo na ba? Ay, naiiyak sa sarili. Bakit kasi kinukumusta yung sarili, girl? Nakakaiyak pala, no? Pag kinukumusta ka ng sarili mo, oo nga. Ano na bang kalagayan mo ngayon? Yung buhay mo, yung pangarap mo, natupad mo na ba? Yung pagiging isang sikat na YouTube vlogger. To answer this, hindi pa tayo sikat. Pero yung buhay ko, buhay natin, it's kinda far sa kung ano yung nararanasan mo nung 2018. Nakakabili na tayo sa Jollibee kahit normal days. Pag nag-crave tayo, nakakabili ka na ng chicken fillet kahit gusto mo, alam mo yun, kahit walang okasyon, kumakain ka ng Sunday. Ngayon, iba na yung income natin, hindi na tayo puro ex-deal. Although may ex-deal pa rin, pero mas marami na yung nagtitiwala sa atin para bayaran tayo doon sa kung anong ginagawa natin. Anyway, ano ba? Umiiyak agad. First page pa lang to. 4 na pages to. Oo, alam ko. Mahirap yung pinagdadaanan mo. Alam mo ba, ako, medyo nahihirapan ako ngayon sa studies ko. BS Architecture ako ngayon sa TIP Manila. Second sem na pala. Medyo nape-pressure ako sa mga pangyayari ngayon. Overwhelmed. Masyadong marami yung pinapagawa. Hirap pa din ako. Sa totoo lang, hindi ko talaga makita yung sarili ko sa future. Sa 2030 na may mga projects sa pagiging arkitekto. Mas nakikita ko yung sarili ko na nagre-review ng products or may sariling makeup line. Yung dalawa na to, hindi tayo nakatapos ng architecture.
And hindi tayo nilagay ni Lord sa makeup line. Nilagay tayo ni Lord sa ibang niche. Nilagay niya tayo sa fashion, sa travel and food, at sa lifestyle. Pero hindi ko naman kino-close yung sarili natin na makapag-try pa ulit ng makeup kasi hanggang ngayon naman mahilig pa rin tayo sa makeup. Although, nung 2020 kasi sobrang daming nangyari, so si Lord mismo yung nag-alis sa atin dun sa makeup line. Pasensya ka na. Parehas na. Dati mong pinaglalaanan ng oras, hindi siya nagbunga. Pero may natutunan tayo sa parehas na school and sa dati nating niche. Huwag ka mag-alala, masaya naman tayo sa kung ano yung niche natin ngayon. Mas nag-grow tayo dito. Ano ba? Pero sana, ikaw ngayon, masaya ka dyan sa kung anong life na meron ka. Natupad mo na sana yung gusto mo para sa family mo. Nakakaiyak. Yes, masaya naman tayo ngayon. Pero syempre, may mga pangarap pa din tayo na gusto matupad. May mga pangarap pa din tayo na medyo malaki na hindi pa natin nagagawa ngayon. Pero yung mga dati nating gusto na makatira na tumira mag-isa, na mag-decorate ng sariling kwarto, ng sariling bahay, nagagawa na natin siya. Nako-content na natin siya. Who would have thought, diba, na nandito na tayo ngayon. Pero yung sa family, unti-unti pa lang natin siyang nagagawa. Hindi ko nga alam kung unti-unti nga bang nagagawa or parang wala namang galaw. Pero huwag ka mag-alala. Yung ibang luho naman ang family natin, na ibibigay naman natin. Pero hindi pa siya ganun kalaki. Malayo pa tayo sa kung ano yung pangarap natin for our family. Pero nalilibre na natin sila sa mga pagkain or minsan sa mga pasyal. Minsan nakakapag-share na tayo kapag may mga labas or may celebration. Medyo may pera na tayo kumpara dati na pag cravings hanggang cravings na lang talaga. Pero nandyan ka na. 23 years ka nang lumalaban. Oh my gosh. Huwag kang susuko Alalahanin mo si Lord. Nandyan lang siya lagi. Siya yung dahilan kung bakit nandyan ka na ngayon. Sobrang totoo. Girl, alam mo ba, sobrang lala nung nangyari sa atin noong 2020. Pero si Lord yung nag-angat talaga sa atin. Sobrang daming nawalang tao. Kung yung mga kilala mo ng mga oras na yan, yung mga nakakachika mo, yung mga nakakausap mo, halos lahat sila wala na. Parang ilang tao na lang, nabibilang na sa daliri, kung sino na lang yung nasa tabi natin ngayon. Kung sino na lang yung nangangamusta, tsaka yung totoong proud, yung walang inggit talaga. Pero, I'm happy. We're happy now, kasi tinanggal ni Lord yung mga alam niya na hindi worth it. Hindi niya tayo pinabayaan na mapunta sa maling mga tao. And, by removing those people naman, sobrang dami niyang binalik or pinalit sa buhay natin. Hindi man mga tao, pero tinira niya yung mga tamang tao. Yung mga tamang tao na magbibigay sa atin ng support, tapos sobrang blessings yung binigay niya sa atin. Huwag mong hayaang mabaliwala lahat ng efforts mo. Alam kong ginagawa mo yan para sa pamilya mo. Huwag mo silang pababayaan, ha? Sobrang vulnerable ko dito sa video na to. Pagpasensyahan nyo na. Itong video na to kasi is my diary talaga for myself. So, kung ayaw nyo ko nakikitang umiiyak, bye. Charing nga. Sungit. Anyway, pag-usapan naman natin yung YouTube life mo. Alam mo ba, ang saya-saya ko ngayong taon. Kasi nakuha ko yung goal ko na maka 1K. 142 na subscribers na ako ngayon. Nakakatanggap na rin ako ng free products para sa i-review ko. Alam mo ba na pangarap ko lang to dati nung nag-start ako? Ngayon, unti-unti ko nang natutupad. Ikaw, ilan na ba subscribers mo ngayon? Nakakatanggap ka pa rin ba ng mga products? Ilan? Pahingi naman. Ilan na kaya yung mga nagpapasaya mo? Alam mo ba, minsan nalulungkot ako kasi minsan as in walang nanonood sa akin. Gusto ko give up. Pero biglang may magme-message sa akin tapos sasabihin na napasaya ko sila. Tapos naaalala ko din na yung goal ko lang naman is yung makapagpasaya. So bumabalik yung heart ko.
Girl, to answer your question, we are 11,000 subscribers ngayon after 5 years. Pasensya na hindi ko siya nafokusan, pero girl, we are 50,000 subscribers or followers sa Facebook. Who would have thought na after 10 years or after 5 years, marireach natin yung 50,000 followers sa Facebook. 25,000 na rin tayo sa TikTok. And, ayun, 11K sa YouTube. Sobrang dami na rin nating project. And yes, may nagpapadala pa rin sa atin. Malalaking brands. And malalaking, sobrang important na nang nafe-feel natin ngayon. Kumpara dati na parang walang nanonood or walang nagtitiwala sa work natin. Kung dati, isa, dalawa, kahit ilang araw na, isa, dalawa lang yung nanonood sa atin. Ngayon, ilang minuto pa lang, 1,000 na yung nanonood sa Facebook natin. Naka-reach na din tayo ng maraming million views sa mga videos. And 500,000 pataas, pati na yung 100,000 pataas. Sobrang layo na natin sa dati. Pero hindi ako susuko hanggang sa ma-reach natin yung talagang pangarap natin. 1 million subscribers, followers, kaya natin to. Although mahirap, kasi habang lumalaki yung followers or subscribers, maraming opportunity, maraming kailangang gawin, pero kaya natin to. Sa mga napapasaya naman, wala na masyadong oh my gosh, meron pala. Wala masyadong nagme-message sa atin, pero visible na sila sa comment section. Yung recently natin na series, na paano pumunta, paano mag-order, sobrang daming nagpapasalamat kasi yung trauma natin before na mag-order or kumain sa ganitong lugar, tinurn natin siya into content. At yung mga tao sa comment section na sila nagpapasalamat kasi natututo sila doon sa content natin. And I'm so thankful right now sa mga natatanggap natin na messages. Buti na lang, na-trauma tayo before sa pag-order at sa pag-travel mag-isa. And yes, hanggang ngayon, yung mga messages pa rin na yun yung nagbibigay ng drive sa atin para mag-work harder. Pati na yung mga messages ng owners. Marami na rin tayo natulungan na owners, lalo sa Ugbo. Ayan, yung mga small business owners at yung mga big brands at owners, pinagkakatiwalaan na tayo sa malaking halaga para i-advertise yung business nila. And lastly, sige na, masyado na tong mahaba. So, sa susunod na pag-uusap ulit natin, salamat sa time mo ha. Huwag ka susuko, smile, dress up, and always wear your crown. Isa pa, huwag mong kakalimutan, always, to spread your wings as wide as you can. Go, Alwina! Kung hindi nyo alam guys, when I started my YouTube videos, ang tawag ko sa mga viewers ko is Mulawins. Kasi, I always claim na ang ibon, isa sa mga symbol or personal parang symbol ko na talagang alam mo yun, hindi ko alam, para siyang lucky charm, pero hindi ako naniniwala sa lucky charm. Para siyang symbol ko na kapag ganun yung suot ko, ganun yung design ng suot ko, yung logo ko, magiging sobrang ganda nung outcome nung gagawin ko. Or magiging successful, or mananalo ko sa contest. When I joined pageants, cosplay, at kung ano-ano activities, palaging merong pakpak. And from those experiences, and from those events, na-realize ko na sobrang ganda pala sa akin, or parang naging lucky charm nga sa akin yung ibon. So, mahal na mahal ko rin yung Mulawin. Sa lahat ng series o teleserye sa GMA, Mulawin over Darna, over Encantadia, Mulawin talaga lahat. Kaya Alwina ang tawag ko sa sarili ko. Then Mulawins. And parang, nung mga panahon na medyo nag-age na ako, parang hindi naman maganda yung Mulawins. Ngayon, friends na lang yung tawag ko sa inyo. Pero, hindi ko tinatanggal yung logo ko na ibon. Kasi hanggang ngayon, ina-acknowledge ko pa rin yung ibon as isa sa mga symbol ko.
kung napapanood niyo yung mga YouTube vlogs ko dati, sinasabi ko talaga na spread your wings as wide as you can. Kasi, di ba ganun kung paano natututo yung mga maliliit na ibon? Talagang hinahayaan nilang i-spread yung wings nila, tas ikampay nila ng ikampay hanggang sa matuto silang lumipad. Then, ayun, makakalipad na sila. So, hindi ko expected na hahagulgul ako ng ganun kalala. Kasi, feeling ko ang corny nung ginawa ko dati. Wala lang, gusto ko lang sabihan yung sarili ko. Hindi ko naman ina-expect na umiyak ako ngayong 2023. Imagine, 5 years ago, sinusulat ko siya. My heart was so pure. Wala pa akong masyadong nararanasan sa content creation. Pero ngayon, 5 years, matagal na siya ha. Sobrang dami na naming natutunan. Kami nung 2018 Casey, na hindi namin expected na mararanasan namin after 5 years or within those time or timeline. Na 5 years lang ganito yung mangyayari sa atin. And alam ko, nasa 30 years old Casey, or 25? Alam ko na, 28. Okay, let's make it 28. Sa 28 years old Casey, mas marami pa kaming matututunan. Parang hanggang ngayon, parang tinitingnan ko yung 28 years old na Casey, parang, uy girl, masyado ko na matanda. Pero sana successful na kami nun, diba? Sana may kotse, may sariling bahay, may 1 million subscribers sa YouTube, or kung di man sa YouTube, tulad ng nangyari sa akin sa Facebook, ma-reach ko yung goal ko, maka-million subscribers, followers. Girl, we are here now. Nasa condo tayo ngayon. Na pinapangarap lang natin na magkaroon. Although, hindi pa to sa atin, pero knowing na nakatira tayo ngayon dito, girl, it's such a great experience. May mga times din na medyo nalulungkot kasi feeling natin wala tayong kaibigan, unlike nung 2018 nga, sobrang dami nating kausap, di natitigil yung messages natin. Pero ngayon, yung mga natira, girl, they are real, they are God sent, at sobrang totoo nila sa atin. Hindi nila tayo iniiwan kahit anong issue pa, or kahit anong experiences pa, or kahit anong pagkakamali man natin. Pinapangaralan nila tayo, pero naiintindihan nila yung side natin. And it's so great na mapalibutan ng mga tao na kung sino yung meron tayo ngayon. Ayun lang. I'm so happy for us now. And I pray, yes, hanggang ngayon, Lord pa rin yung kasangga natin. So, I am still praying for us na gabayan tayo ni Lord. Kasi hindi talaga natin ito magagawa kung wala si Lord. Girl, may sarili na tayong place na kung dati yung unit natin, ganito lang. Sobrang liit, di ba? Naaalala mo, di ba? Pero yung maliit na place na yon, hinayaan tayo ni Lord na gawin siyang way para ma-unleash yung experience natin sa pag-aayos ng kwarto at buong condo unit na ang inaayos natin ngayon. Ayun lang. I'm happy that you're happy, pero surviving nung 2018, and I'm happy now. And I wish sa 2028 you're still happy and you still love God and talking to God and loving your family. At kung ano man yung wish ko before, wish ko rin sa'yo. Ayun. And sana maging wiser na tayo sa paghahawak ng pera. At sana, yung pera na ibibigay sa atin ni Lord, maitulong din natin sa ibang tao. At yung mga small business owner, kahit hindi tayo bayaran, sana mapuntahan na natin. Kasi hindi pa natin siya kaya ngayon. Dahil kailangan pa din natin na mabuhay. So, ayun, sana yung pag-vlog natin or pag-documentary natin maging malaki siya. Para mas malaki na rin kita natin. Malaking kita at maitulong sa mga small business owners. Ayun lang, and I also wish pala na makatrabaho mo yung mga brands na gusto mo at yung mga idols mo, sana kaibigan mo na sila ngayon. Always remember that you are enough, you are doing great, and you deserve all the things in this world. And still, spread your wings as wide as you can.